Magandang araw mga bata, mabuhay sa ating aralin sa Sibika. Ngayon, ating pag-aralan ang makasaysayang pook at pangyayari sa iba't ibang lalawigan. Marami makasaysayang pook ang makikita sa iba't ibang mga lalawigan sa mga rehiyon sa Pilipinas. Ilan sa mahalagang pangyayaring naganap sa mga makasaysayang pook sa mga lalawigan ay ang mga sumusunod. Magsimula tayo sa Luneta Park. Sa Luneta Park o Rizal Park, ito ay pambansang parke ng bansa. Ito ang dating bagong bayan na kung saan binaril ang pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal dahil sa kanyang paglalantad ng mga pang-aabusong ginawa ng mga Espanyol sa mga Pilipino. Pangalawa, Intramuros. Ang Intramuros ang pinakamatandang distrito ng lungsod ng Maynila. Ang ibig sabihin ng Intramuros ay within the walls of nakapaloob sa pader ng lungsod. Ipinatayo ito ng mga Espanyol noong ika-16 na siglo upang maprotektahan ang lugar mula sa mga mananakop. Dito naninirahan noon ang mga gobernador-heneral, mga taong may kataas na katungkulan sa pamahalaan at mga dating katutubong pinuno na sina Raha Sulaiman at Raha Matanda. Next, Fort Santiago. Ang Fort Santiago ay nasa loob ng Intramuros. Ito ay pinatayo upang maging isang matibay na depensa sa mga nagnanais na matakop sa Intramuros. Susunod naman ay ang Malacañang Palace. Ito ay matatagpuan sa San Miguel, Maynila at nasa hilagang bahagi ng Pasig River. Ito ay binubuo ng mismong palasyo, Bonifacio Hall, Kalayaan Hall, Mabini Hall at bagong gusaling ehekutibo na ipinatayo ni Pangulong Noynoy Aquino. Bukod pa sa maliit na mga gusali, golf course, tulugan ng mga gwardya ng Pangulo, bahay pangarap at recreation hall. Ang palasyong ito ay opisyal na tirahan at lugar kung saan nagtatrabaho ang Pangulo ng Pilipinas. Susunod ay ang EDSA Shrine. Ito ay tinatawag din Queen of Peace. Ito ay tinatag bilang pag-alala sa EDSA People Power noong Pebrero 1986. Susunod ay ang Aguinaldo Shrine. Bilang pag-alala sa Araw ng Kalayaan, ang watawat ng bansa ay tinataas ng opisyal ng gobyerno sa balkonahe ng bahay tuwing ika-12 ng Hunyo. Ang nasabing bahay ay isa na ngayong museo. Next, Rizal Shrine. Ito ay mahalagang landmark sa Dapitan City. Ibinuhos ni Sir Rizal dito ang kanyang lakas at kaalaman nang ipatapos siya rito ng mga Espanyol. Ginawa itong parke noong 1913. Susunod ay ang Corregidor. Ang Corregidor ay naging tanggulan ito ng mga Pilipino nang sakupin ng mga Hapones ang bansa. Ang mga sundalong Filipino at Amerikano ay magkasamang lumaban sa mga sundalong Hapones. Ipinamalas nila ang kanilang tapang at galing sa pakikipaglaban. Susunod ang simbahan ng Barasuin. Ito ay dito binuo ang saligang batas ng Malolos na pamumunan ni Felipe Calderon. Susunod ay ang vegan. Ang vegan mula noong ika-16 na siglo hanggang sa kasalukuyan ay nananatili ang impluensya ng mga Espanyol sa arkitektura ng mga gusali at ng mga kalye nito. Susunod ang dambana ng Kagitingan. Ito ay alaala ng kabayanihan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano na lumaban sa mga Hapones noong ikalawang digmaang pandaigdig. Dito rin nangyari ang Death March. Ang Death March ay isang makasaysayang pangyayari na naganap sa bataan noong panahon ng pananakop ng Japan. Sa pilitang pinagmarcha ang mga nahuling Pilipino at Amerikano na lumaban sa mga Hapones sa ikalawang digmaang pandaigdig. Next, the landing in Leyte. Ito ay isang pag-alaala sa pagbabalik ni General Douglas MacArthur sa Leyte noong October 1944. Tinupad ni General ang kanyang pangakong pagbabalik bago umalis sa Corregidor papuntang Australia. Next, Krus ni Magellan. Isang replika ng orihinal na krus na dinala ni Magellan ang makikita sa loob ng gusaling hugis octagon. Yan lamang ang mga mahalagang
o makasaysayang mga lugar at pangyayari sa ating rehiyon. Marami pang iba, ngunit atin na lang pag-aaralan sa mga susunod na araw. Hanggang sa muli, paalam!